kongresista at contractors na kanilang inimbestigahan kaugnay sa sinasabing katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Sa laging handa briefing nitong weekend, sinabi ni Bellica na makokompromiso ang kanilang investigasyon kung gagawin niya ito. Noong nakaraang linggo, isiniwala ni Bellica na may mga mambabatas na ginagamit ang kanilang influensya para makinabang sa ilang tumanggi si Commissioner Greco Bellica. So alam na ni Duterte na kung sino yung mga mambabatas, no, yung mga kongresista, alam na ni Duterte, alam na nila kung sino yung mga involved sa DPWH, mga city engineers, mga district engineers, alam na ni Duterte. Pero anong ginawa? Prinotektahan. Dahil takot si Duterte, dahil every roads lead to the president's desk. Diba? Lahat ng mga ebidensya doon. Nasa president's desk. Doon tinuturo ang presidente. Kasi sino ba naman ano yon? Sino ang nagpaimbestiga? 'Di ba? Ang PAC. Yan ginawa ni Duterte yan, 'di ba? Yung PAC. Sino nilagay niya? Greco Bellica. Ngayon, lahat ng report binibigay sa presidente. Binibigay ni Greco Bellica sa Pangulo. Pero, nung nakita ng Pangulo, hindi natin pwedeng kasuhan to. Naku, si ano pala? Naku, mga kaalyado to. So, hindi kinasuhan. Kasi nga, kapag kinasuhan yun, yung mga kaalyado niya, at siya din pala i-involved, ikakanta siya. Ang sasabihin mga kaalyado niya, kaya kami nakagawa ng ganito kasi ikaw naman ang mastermind dito. Diba? Yun yung mga kaibigan. Kaya itong si Duterte, hindi talaga siya hindi talaga niya, kumbaga, wala siyang ginawa, mga kaibigan. Hindi niya pinakulong itong mga to dahil alam niya na siya ay madadawit. Lahat ng ebidensya nagtuturo sa kanya. Diba? Kaya mga kaibigan, ang mga DDS ngayon, wala silang karapatan na sumali sa 1 trillion march. Wala silang karapatan na mag-question about corruption dahil sa kanila mismo, sa kanilang administrasyon ng tatay nila, alam na ng tatay nila kung sino-sino ang involved, pero hindi ginawan ng paraan ni Duterte para makulong. Diba? Mabasahin natin itong mga kaibigan itong balita, pakita ko sa inyo. Okay, ito. Bellica report says only 50% of fund really go to project itself due to DPWH corruption. Ito mga kaibigan, yan. Hindi nyo mabasa. Ako na ang magbabasa ha. Okay, basahin natin. Bellica report says only 50% of fund really go to project itself due to DPWH corruption. So, ibig po sabihin, ito yung kanyang, ito yung eksakto na sinabi niya. Probably, around 50% or less. Guys take note, 50% or less. Tingnan niyo mga kaibigan 50% or less will only go to the projects. That's why we see substandard projects. Tingnan niyo mga kaibigan, grabe, di ba? Probably, ulitin natin probably around 50% or less. Tingnan yung corruption mga kaibigan. Akala ko 50% talaga. Kundi mas mababa pa kaysa sa 50%. Yun lang ang napupunta sa proyekto. Tingnan nyo yan mga kaibigan. Alam ni Duterte kung ano ang nangyayari sa flood control project, sa mga ghost projects, sa katiwalian sa DPWH. Alam ni Duterte. Tingnan nyo yan mga kaibigan, Ito tuloy natin.
Probably around 50% or less will only go to the projects. That's why we see substandard projects, incomplete projects. It's because of that system. Belhica said in an interview with ABS-CBN News Channel. Tingnan niyo mga kaibigan. Oh, alam. Ha? Alam mga kaibigan ni Duterte na wala pang 50% ang napupunta sa mga proyekto dahil dito sa ginagawang korupsyon. Kaya merong substandard projects, incomplete projects dahil sa ginagawang korupsyon sa DPWH. Ang sabi pa dito ni Belhica, hindi daw sila pwedeng magbubulag-bulagan, no? Hindi daw pwede. Kasi meron daw ng mga congressmen pocketing kickbacks from DPWH corruption. Tingnan nyo yan mga kaibigan, alam na alam ni Duterte at ni Belhica. Ayan o. Hindi nyo kita. Hindi kita. So, alam na alam mga kaibigan ng dating administrasyon na merong mga kickback itong mga kongresista. Pero wala silang ginawa. Kita nyo yung mga kaibigan. Ito pa. 2022 2020. Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Greco Belhica appears before the Senate Committee of the Whole hybrid hearing Tuesday, August 11, 2020. On the alleged irregularities in the Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth. Belhica said the PAC has a long list of individuals currently under investigation in connection with the PhilHealth mess pa yan, mga kaibigan, no? So, ganun po kalala sa panahon ng Duterte administration, ganyan kalala. Meron ng ghost projects, meron pang PhilHealth issue, pag nanakaw sa PhilHealth, meron pang issue sa Parmali, meron pang issue sa Sinovac, meron pang issue ng katiwalian, mga kaibigan, sa iba-iba, no? Iba-ibang mga departamento, DepEd, no? Overpriced laptop, mga kaibigan, grabe. Sa AFP, yung pagbili ng mga warship, mga kaibigan, na minanipulate ni Bongo at ni Duterte. Sobra-sobra, halos sa lahat ng departamento may korupsyon sa panahon po ni Digong. Ganyan po kalala sa panahon ni Digong. Ganyan kalala, may korupsyon. Diba? So, kung makikita natin mga kaibigan, pinabayaan lahat siya ni Digong. Kaya lalong lumala ang korupsyon, pinabayaan niya yan. And in fact, mga kaibigan, meron ditong statement si Digong, no? Etong pag-amin ni Digong na siya ay inutil at hindi niya kaya na hindi niya daw kaya na tuldukan ang korupsyon. Inamin po ni Digong, mga kaibigan, na siya ay inutil. Dali, tingnan natin mga kaibigan, yung pag-amin dito ni Digong na siya ay isang inutil, no, na Pangulo ng Pilipinas. Kaya ang sinabi niya ay maghanap na lang daw tayo ng Marcos kasi siya ay inutil, no? Dali, hanapin natin. Okay? Hanapin natin. So, dali Guys, Kaya itong mga DDS, wala silang karapatan, guys. Wala silang karapatan totally na mag-question about corruption, no? Wala silang karapatan dahil sa panahon ni Digong nandun lahat ang korupsyon. Nandun lahat, mga kaibigan. Sabi nga ni Trillanes, 'di ba? Si Duterte daw ang nagpalawak, nagpalago, nagpalala, no, ng mga sindikato sa gobyerno. Si Duterte daw ang nagpalala ng mga sindikato sa gobyerno, no? Yan. Kung noong unang mga panahon meron ng korupsyon, pagdating po sa Duterte administration, grabe. Talagang pinalala ang korupsyon. Sindikato na talaga, no? Mga kaibigan. So,
palabas po natin para makita nyo yung ating sinasabi. Patungkol po dito sa sinasabi ni Digong na hindi niya kaya na labanan ang korupsyon. Kaya maghanap na lang daw tayo ng Marcos, no? Yan. Yan po ang sinasabi ni Digong. Yan. So, napin natin. Okay. Grabe mga kaibigan, di ba? Super. Okay. Sandali. Dali Gusto ko yung buo eh. Wait, hanapin natin. Okay. Maghanap na lang daw tayo ng Marcos. Kasi hindi daw niya kayang tuldukan ng korupsyon. Yan. Inamin po niya na siya inutil. Inutil. Okay. Siya daw ay inutil. Dali guys Ayun, ito. Yan, ito guys. Ito. Hindi na maulit. So that mahiyan and the generations. And the generations. Yun ako na sa naging mga initiative, rata. Sandali Saan na ba yung... And the truth to tell, kung araw-araw, if there's a single, and I think there are plenty. yung buo, gusto ko yung buo. Hindi. Is yung ghost project. Is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. Is yung ghost project. Diba? Marami daw ghost so project. And I think they are plenty. I really intend to clean